Tila hindi mapakali ang kalangitan sa araw ng paglipat nila Eliza sa probinsya. Makulimlim ang langit at sa bawat hampas ng hangin, parang may kasamang bulong na nagpapataas ng balahibo. Nakarating ang pamilya sa baryong tila napag-iwanan ng panahon. Payapa, ngunit may kakaibang katahimikan na parang pinagmamasdan sila ng bawat anino sa paligid. Ang bahay na kanilang napili ay maliit, gawa sa kahoy at halatang matagal nang hindi natitirhan. Ang mga bintana nito ay natatakpan ng alikabok at ang bubong ay may mga siwang na nagpapasok ng sinag ng araw. Ngunit ang pinaka nakakagambala ay ang matandang puno ng akasya na nakatayo sa tabi nito. Ang mga sanga nito ay tila mga daliring nakaunat at ang mga ugat ay parang gumagapang palabas ng lupa. Para bang may buhay. "Eliza, tulungan mo ako rito," tawag ng kanyang ina habang binubuhat ang mga kahon mula sa truck. Ngunit si Eliza ay nakapako ang tingin sa puno. Para bang may kung anong misteryo ang bumabalot dito. Ang dilim ng mga sanga nito ay tila humihigop ng liwanag at ang kaluskos ng mga dahon ay parang bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. "Nay," bulong ni Eliza, hindi inaalis ang tingin sa puno. "Parang may nakatingin sa atin." "Ano ka ba? Sanga lang yan, anak. Hayaan mo na," sagot ng kanyang ina. Ngunit halata sa boses nito na pilit nitong binabaliwala ang sariling kaba. Pagsapit ng gabi, naging mas malinaw ang nakakatakot na presensya ng bahay. Sa kabila ng malamig na hangin, parang masyadong tahimik ang paligid. Walang tunog ng kuliglig, walang kaluskos ng hayop. Tanging ang mahihinang kaluskos mula sa puno ang naririnig ni Eliza habang nakahiga siya sa kanyang kwarto. Dahil hindi makatulog, bumangon si Eliza at tinungo ang bintana. Sinilip niya ang puno ng akasya na ngayon ay nakalantad sa liwanag ng buwan. Sa unang tingin, tila wala namang kakaiba. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, napansin niyang gumalaw ang anino sa paanan nito. "May tao ba?" bulong niya sa sarili. Sinisikap intindihin ang nakikita. Ngunit bago pa niya masigurado, biglang humampas ang malakas na hangin na halos magsara ng bintana. Napaatras si Eliza. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang malamig na simoy na tila pumasok sa kanyang silid. Habang nakatitig sa puno, narinig niya ang mahihinang tunog. Isang bulong na halos hindi maintindihan, ngunit sapat upang patindigin ang kanyang balahibo. Nagising siya mula sa pagkakatulala nang tawagin siya ng kanyang ina mula sa kabilang silid. "Eliza, matulog ka na. Maaga pa tayo bukas." "Opo, Nay," sagot niya, ngunit hindi pa rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Tumalikod siya sa bintana at pilit ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ng gumagalaw na anino ay nanatili sa kanyang isip. Sa kabila ng pagod, hindi makatulog si Eliza. Ang bawat tunog, kahit ang mahihinang paggalaw ng hangin, ay parang dagundong sa kanyang pandinig. At sa tuwing pipikit siya, parang naririnig niya ang parehong bulong. Paulit-ulit, palapit ng palapit. "Eliza!" Nang hindi na niya makayanan, bumangon siya upang isara ng mabuti ang bintana. Ngunit nang buksan niya ang kortina, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, malinaw niyang nakita ang isang figura sa paanan ng puno. Matangkad, nakayuko, at nakatingin diretso sa kanyang direksyon. "Eliza!" Mas malinaw na ngayon ang bulong. Ngunit hindi nagmumula sa labas,
kundi sa loob ng kanyang silid. Mabilis siyang napaatras. Nanginginig ang mga kamay habang pilit sinasara ang bintana. Tumakbo siya pabalik sa kama. Dinampot ang kumot at nagtaklob. Ngunit ang bulong ay hindi tumigil. "Eliza, halika na." Ngunit sa halip na makaramdam ng takot, ang kanyang katawan ay tila humina. Ang malamig na hangin ay tila yumakap sa kanya at ang kanyang mga mata ay unti-unting napapikit. Sa huling sandali, bago siya tuluyang makatulog, naramdaman niya ang magaan na haplos sa kanyang noo. Parang may humalik, malamig, ngunit mapagmalasakit. Kinabukasan, nagising si Eliza na pawis. Tila nagbabadya ang bagyo. Ngunit mas malala ang unos na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sinilip niya ang bintana. Ngunit wala na ang figura sa ilalim ng puno. Ngunit sa kabila ng liwanag ng araw, ang anino ng akasya ay tila hindi kailanman nawala. Kinagabihan, muling humaplos ang malamig na hangin sa paligid ng bahay nila Eliza. Sa tahimik na baryo, tanging kaluskos ng mga dahon ng akasya ang naririnig. Parang nag-uusap-usap ang mga ito sa dilim, habang lahat ng tao sa bahay ay mahimbing na natutulog. Si Eliza ay muling nagising mula sa kakaibang pakiramdam. Parang may bigat sa kanyang dibdib at ang kanyang mga kamay ay malamig at nanginginig. Bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko? Bulong niya sa sarili habang humihinga ng malalim. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit sa halip na makatulog, isang kakaibang tanawin ang bumalot sa kanyang isipan. Siya ay nasa isang lugar na hindi niya kilala. Isang malawak na kagubatan na nababalot ng manipis na hamog. Ang liwanag ng buwan ay nagpapakita ng landas sa gitna ng mga puno. Ngunit kakaiba ang liwanag nito. Parang buhay at gumagalaw. "Eliza." Narinig niya ang malamig ngunit kaaya-ayang boses. Napalingon siya at sa di kalayuan ay nakita niya ang isang figura. Isang matangkad na lalaki, maputla ang balat at may mapupungay na mata na tila humihigop sa kanya. Suot nito ang isang makalumang kasuotan, parang mula sa ibang panahon. "Sino ka?" tanong ni Eliza, nanginginig ngunit hindi makagalaw. May kung anong puwersa ang humahatak sa kanya papalapit. Ngumiti ang lalaki, ngunit ang ngiti nito ay may kakaibang halo ng lungkot at saya. Inaabot nito ang kamay niya. "Ako si Lucien. Matagal na kitang hinihintay, Eliza." Sa halip na umatras, parang may kung anong humikayat kay Eliza na lumapit. Inabot niya ang kamay ng lalaki at sa kanyang paghawak, biglang nagbago ang paligid. Ang madilim na kagubatan ay napalitan ng isang lugar na tila isang kaharian. Mga kislap ng ilaw na parang bituin, mga punong mas mataas pa sa langit at isang amoy na parang pinaghalong sariwang lupa at mga bulaklak. "Nasaan ako?" tanong ni Eliza habang lumilinga sa paligid. "Nasa lugar kung saan ka nababagay. Huwag kang matakot. Hindi ka na muling maghihirap dito, Eliza." Sagot ni Lucien habang hawak pa rin ang kanyang kamay. Bigla siyang nagising mula sa panaginip. Pawis na pawis at hingal na hingal. Napansin niyang nasa paanan siya ng kama, malapit sa bintana kung saan tanaw ang puno ng akasya. Hindi niya maalala kung paano siya napunta roon. Nang magbalik siya sa kanyang ulirat, naramdaman niyang malamig ang kanyang mga paa. Parang galing siya sa labas. "Eliza, anong ginagawa mo diyan?"
Sigaw ng kanyang ina nang makita siyang nakaupo sa sahig. Hindi ko alam, Nay. Nanaginip lang ako. Sagot niya, ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. Huwag ka nga magpatakot sa sarili mo. Matulog ka na ulit. Utos ng kanyang ina bago siya tinulungan pabalik sa kama. Ngunit kahit pilitin niyang matulog, ang imahe ni Lucien at ng mahiwagang kaharian ay nanatili sa kanyang isipan. Kinabukasan, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang ina habang sila ay nag-aalmusal. Nay, nanaginip ako ng kakaiba kagabi. May lalaki akong nakita. Ang sabi niya, Lucien daw ang pangalan niya. Tapos, parang napunta kami sa isang kakaibang lugar. Parang hindi totoo. Kwento niya habang nakatitig sa kape sa kanyang tasa. Ay nako anak, baka epekto lang yan ng pagod at stress. Huwag mo nang isipin. Baka naman hayop lang ang narinig mo sa labas, kaya naiugnay mo sa panaginip. Sagot ng kanyang ina habang nagluluto. Ngunit alam ni Eliza na iba ang naramdaman niya. Hindi ito ordinaryong panaginip. Parang totoo. Parang hinila siya sa lugar na iyon. Habang patuloy siyang nag-iisip, napansin niya ang mga kapitbahay na dumadaan sa harap ng kanilang bahay. Ang tingin ng mga ito ay diretsyo sa puno ng akasya na parang may gustong sabihin ngunit hindi makapaglakas loob. Nay, napansin niyo po ba? Parang takot ang mga tao sa puno na yan. Tanong ng dalaga. Wala yon, Eliza. Ang puno kasi na yan, maraming kwento-kwento ang mga matatanda. Huwag mong masyadong pansinin. Sagot ng kanyang ina. Pagsapit ng gabi, muling humiga si Eliza sa kama, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat ang kanyang pakiramdam. Alam niyang muling babalik ang panaginip. At sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o manabik. Habang nakapikit, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila nagmumula sa puno. Sa kanyang isipan, muli niyang narinig ang boses ni Lucien. Eliza, halika na. Hinihintay kita. Sa muling pagpasok ni Eliza sa panaginip, naramdaman niya ang parehong lamig na humahaplo sa kanyang balat. Ang parehong hamog na bumabalot sa madilim na kagubatan. Nasa parehong lugar na naman siya, sa gitna ng mga punong tila nabubuhay, at sa di kalayuan, naroon si Lucien. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata nitong parang humihigop ng kanyang kaluluwa. Lucien, bulong niya, hindi sigurado kung bakit tila pamilyar ang kanyang tinig. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo o lumapit. Ngumiti si Lucien at sa ngiti nito ay naroon ang kakaibang halina. Eliza, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Sabi nito habang iniabot ang kamay. Sa pagkakataong to, hindi na nagdalawang isip si Eliza. Hinawakan niya ang kamay ni Lucien at sa sandaling magdikit ang kanilang mga palad, muling nagbago ang paligid. Ang madilim na kagubatan ay naging isang mahiwagang kaharian. Ang lupa ay kumikislap na parang mga bituin at ang langit ay puno ng mga ilaw na parang mga alitaptap. Nasaan tayo, Lucien? Tanong ni Eliza habang nililibot ng tingin ang paligid. Dito ako nakatira, Eliza. Ang punong akasya na nakita mo sa mundo mo, yun ang daan papunta dito. Ako ang tagapantay nito. Sagot ni Lucien habang iginigaya siya sa landas na tila gawa sa purong liwanag. Hindi makapagsalita si Eliza. Ang kanyang dibdib ay punong-puno ng kaba at gulat. Ngunit sa kabila nito,
naroon din ang isang damdamin at pagtanggap. Parang bahagi na siya ng lugar na iyon. Parang nararapat siya para doon. Habang naglalakad sila, tumigil si Lucien sa paanan ng isang higanteng puno na higit na mas malaki kesa sa akasya sa kanilang baryo. Ang mga sanga nito ay puno ng mga liwanag na parang maliliit na bituin, at ang ugat nito ay nakalubog sa kristal na tubig. Ito ang puso ng mundo ko, Eliza. Sa ilalim nito ay ang aking kaharian. Ang lahat ng ito ay nabubuhay dahil sa akin. At ngayon, dahil sa iyo, sabi ni Lucien habang tinititigan siya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Eliza, nanginginig, ngunit hindi makaiwas sa titig ni Lucien. Matagal na kitang hinihintay, Eliza. Ang puno ng akasya ay buhay dahil sa koneksyon natin. Nang dumating ka sa bahay na iyon, alam kong ikaw na ang sagot sa hinahanap ko. Sagot nito. Nagtataka si Eliza, ngunit hindi niya magawang magtanong pa. Parang may bahagi sa kanya na sumasang-ayon, na tumatanggap sa sinabi ni Lucien. Sa bawat gabi, muling bumabalik si Eliza sa parehong panaginip. Sa bawat pagkakataon, mas lumalalim ang kanilang pagkakakilala. Si Lucien, ang mahiwagang tagapagbantay, ay unti-unting nagiging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa bawat pagising ni Eliza, napapansin niyang mas humihina ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay tila nawawalan ng kulay at madalas siyang nilalagnat. Eliza, anak, parang lumalala ang kondisyon mo. Hindi ba dapat bumuti na ang pakiramdam mo rito sa probinsya? Tanong ng kanyang ama isang umaga. Halata ang pag-aalala sa boses nito. Nay, tay, maayos naman po ako. Sagot ni Eliza, pilit nang umingiti upang itago ang totoo. Ngunit kahit siya, ramdam niyang may mali. Pakiramdam niya ay hinihigop ang kanyang lakas sa tuwing bumabalik siya sa panaginip. Ngunit hindi niya kayang tumigil. Sa bawat gabi, hinahanap-hanap niya si Lucien, ang kaharian at ang kakaibang pakiramdam ng kalayaan na nararamdaman niya roon. Isang gabi, bago siya matulog, napansin ng kanyang ina na matagal siyang nakatitig sa bintana kung saan tanaw ang puno ng akasya. Eliza, anak, bakit parang iba ang tingin mo sa puno na yan? Tanong ng kanyang ina, halata ang kaba sa boses nito. Nay, hindi niyo ba nakikita? Ang puno, parang buhay. Parang tinatawag ako. Sagot ni Eliza, halos pabulong. Anak ko, anak, huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Magdasal lang tayo, ha? Magiging maayos din ang lahat. Sagot ng kanyang ina habang hinahawakan ng kanyang balikat. Ngunit sa kaloob-looban ng kanyang ina, alam nitong may kakaiba sa puno at sa nararamdaman ng anak. Habang natutulog si Eliza ng gabing iyon, muling dumating si Lucien sa kanyang panaginip. Ngunit ngayon, mas seryoso ang anyo nito. Eliza, di mo sila kailangang pakinggan. Sa akin ka nababagay. Ang mundo nila ay hindi na para sa'yo. Sabi ni Lucien, hinahaplos ang kanyang pisngi. Pero, Lucien, paano ang pamilya ko? Hindi ko sila kayang iwan. Sagot ni Eliza habang nararamdaman ang bigat ng bawat salitang binibitawan niya. Eliza, unti-unti nang nawawala ang koneksyon mo sa mundo nila. Hindi mo ba napapansin? Mas malapit ka na sa akin kaysa sa kanila. Malamig, ngunit mahinahon na sagot ni Lucien. Sa kanyang pagising kinabukasan, mas matindi ang lagnat ni Eliza at ang kanyang katawan ay mas nanghihina.
Hindi alam ng kanyang pamilya kung paano siya tutulungan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nagiging halata ang kakaibang pagbabago kay Eliza. Ang kanyang balat ay naging maputla. Ang kanyang mga mata na dating puno ng sigla ay nagiging malalim at animo ay nawawalan ng buhay. Kapag naglalakad siya sa baryo, tila napapaligiran siya ng lamig na nagdudulot ng kilabot sa mga nakakakita sa kanya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang pamilya, narinig nila ang mahihinang hakbang sa itaas ng kanilang bahay. Ang mga yapak ay mabagal at parang maingat, ngunit sapat upang magising ang kanyang ama. "May tao ba sa bubong?" tanong nito habang nagmamadaling kinuha ang kanyang itak. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana upang sumilip sa labas. Wala siyang makita sa dilim, ngunit bigla niyang narinig ang mahina, halos hindi marinig na tawa mula sa direksyon ng puno ng akasya. "Sino yun?" bulong niya, nanginginig habang isinasara ang bintana. Ngunit bago niya maibaba ang kortina, napansin niyang may anino na tila gumagalaw sa tabi ng puno. Agad niyang isinara ang bintana. Ang puso ay bumilis ang tibok, ngunit nananatiling tahimik upang hindi magising ang iba. Kinabukasan, mas lalong napansin ng pamilya ang pagbabago kay Eliza. Naging matamlay ito, bihirang magsalita at madalas nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin lamang sa puno ng akasya. "Eliza, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi mo na ba talaga gustong gumaling?" tanong ng kanyang ina, pilit na ikinukumli ang kaba sa tingin. "Nay, hindi nyo naiintindihan. Parang hindi na mahalaga sa akin lahat." Mahina niyang sagot, hindi man lang tumingin sa ina. "Anak, huwag kang magsalita ng ganyan." Galit, ngunit nag-aalalang sigaw ng kanyang ama. "Kung kailangan, tatawag tayo ng albularyo o kahit sino pa na pwedeng tumulong sa'yo." Ngunit nanatiling tahimik si Eliza. Sa kanyang isip, tanging ang boses ni Lucien ang kanyang naririnig. Tuwing gabi, pinangarap niyang bumalik sa kanyang panaginip, kung saan siya ligtas at walang sakit. Ngunit kasabay nito, nararamdaman niya ang unti-unting pagkakahiwalay sa mundo ng kanyang pamilya. Isang gabi, nagdesisyon ang kanyang mga magulang na humingi ng tulong kay Katekla, ang kilalang albularyo sa baryo. Nung dumating ito, agad nitong sinuri si Eliza. Kakaiba ang enerhiyang nakabalot sa batang ito," bulong ni Katekla habang kinikilos ang kanyang mga daliri sa hangin. "May nilalang na kumukuha sa kanya. Ang puno ng akasya, iyon ang daan ng espiritu." Napatingin ang kanyang mga magulang sa albularyo, takot na takot. "Anong ibig niyong sabihin, Katekla?" tanong ng kanyang ama. "Ang puno, may nilalang na nakatali dyan. Ang espiritong iyon ang umaakit sa kaluluwa ni Eliza. Kung hindi tayo kikilos, tuluyan na siyang mawawala." Sagot nito habang inilalabas ang isang bote ng banal na langis at nagsindi ng kandila. Sa gabing iyon, nagsagawa ng ritual si Katekla sa paligid ng bahay. Naglagay ito ng asin sa bawat sulok, nagsaboy ng banal na tubig at nagdasal ng malakas. Ngunit habang ginagawa niya ito, biglang bumalot ang malakas na hangin sa paligid na tila nagmumula sa puno ng akasya. Ang liwanag ng kandila ay halos mapatay at ang kanilang naririnig ay tila mga nagbubulungang boses mula sa labas ng bahay. Bumubulong ang hangin sa parehong malamig na tinig na narinig ni Eliza sa kanyang panaginip.
Lumayo kayo! Sigaw ni Katekla habang hinahawakan ng bote ng langis. Hindi nyo makukuha ang batang ito! Ngunit sa gitna ng kanyang pagsigaw, biglang umuga ang bahay. Ang lahat na nakapaligid sa kanila ay tila nabalot ng dilim. Ang ina ni Eliza ay napayakap sa anak, habang ang kanyang ama ay hindi malaman ang gagawin. Sa kabila ng ritual ni Katekla, biglang napansin nilang nawawala si Eliza. Wala siya sa kama. Nang sila ay nagmadaling lumabas upang hanapin siya, natagpuan nila ang kanilang anak na nakatayo sa paanan ng puno ng akasya. Nakatingala, tila may kinakausap. "Eliza!" Sigaw ng kanyang ama, ngunit hindi ito lumingon. Nang sila ay nagmadaling lumapit, biglang bumalot ang malamig na hangin at narinig nila ang malakas na tawa. Mula sa taas ng puno, isang figura ang bumaba. Matangkad, maputla, at may mga matang nagliliwanag sa dilim. "Lucien!" Bulong ni Eliza na may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Hindi mo siya maaaring kunin! Sigaw ni Katekla habang inihagis ang banal na tubig kay Lucien. Ngunit imbis na umatras, ngumiti lamang ito at sinabing, "Hindi nyo naiintindihan. Si Eliza ay para sa akin." Sa isang iglap, biglang natumba si Eliza. Nawalan ng malay. Ang kanyang pamilya at si Katekla ay mabilis siyang binuhat pabalik sa bahay. Ngunit habang nasa bisig nila ang dalaga, naramdaman nila ang malamig na haplos ng kamatayan na tila unti-unti nang bumabalot sa kanyang katawan. At sa labas ng puno ng akasya ay nagliyab ng kakaibang liwanag na parang nanonood, nag-aabang sa susunod na mangyayari. Sa mga sumunod na araw, si Eliza ay lalong humina. Kahit ang mga doktor na tinawag ng pamilya ay hindi maipaliwanag ang nangyayari sa kanya. Ang kanyang katawan ay tila unti-unting nawawala ang buhay. Ngunit ang kanyang mga mata, kapag nakadilat, ay puno ng kakaibang ningning na parang nakatanaw sa isang lugar na hindi abot ng mortal na mata. Eliza, anak, magpakatatag ka! Bulong ng kanyang ina habang pinupunasan ang pawis sa noo ng dalaga. Ngunit si Eliza ay ngumiti lamang. Isang ngiti na hindi maipaliwanag kung malungkot o masaya. "Nay, baka ito na talaga ang dapat mangyari." Hindi anak, hindi ka namin susukuan! Sigaw ng kanyang ama, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang rosaryo. Di ka kukunin ng kung anong demonyo! Ngunit sa kaloob-looban ng puso ni Eliza, alam niyang hindi nila ito kayang pigilan. Sa bawat gabi, sa kanyang panaginip, naroon si Lucien. Hinihintay siya, tinatawag, at nag-aalok ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng kanyang mundo: ang katahimikan. Isang gabi, nagdesisyon ang kanyang ama na bantayan siya sa kwarto. Hawak nito ang itak, nakaupo sa gilid ng kama habang gising. Sa labas ng bahay, ang hangin ay mas malamig kesa dati at ang puno ng akasya ay gumagawa ng mga ingay na parang mga boses. Eliza, halika! Narinig ng kanyang ama ang tinig mula sa labas, ang parehong malamig na bulong na dati nang narinig ni Eliza. Tumayo siya, nanlilisik ang mata. Kung sino ka man, lumabas ka! Hindi mo makukuha ang anak ko! Sigaw niya habang nagmamadaling lumabas ng bahay. Ngunit sa sandaling iwan niya ang kwarto, isang malakas na kaluskos ang narinig mula sa direksyon ng puno ng akasya. Tumakbo siya palabas. Ngunit nang makarating siya roon, wala siyang makita kundi ang liwanag ng buwan na sumisinag sa mga sanga nito.
Subalit sa pagbalik niya sa bahay, natagpuan niya na wala na si Eliza sa kama. Ang kanyang ina, nang marinig ang sigaw ng ama, ay nagising at natagpuan ang kwarto ng anak na walang tao. Agad nilang hinalughog ang buong bahay. Ngunit wala si Eliza. Nagmadali silang lumabas at sa paanan ng puno ng akasya, naroon ang kanilang anak. Nakaupo sa lupa, nakatingala at nakangiti. Sa harap niya ay si Lucien. Ang figura nitong tila mas malinaw kaysa dati, na parang ang dilim ng gabi ay nagbibigay liwanag sa kanya. Eliza, bumalik ka rito! Sigaw ng kanyang ama, ngunit hindi sumagot ang dalaga. Lucien, bulong ni Eliza habang hinawakan ng kamay ng lalaki. Handa na ako. Hindi mo siya pwedeng kunin! Sigaw ng kanyang ina, tumakbo papalapit. Ngunit sa sandaling marating niya ang puno, isang malakas na hangin ang bumalot sa paligid. Napaatras siya at ang kanilang buong paligid ay nagdilim. Si Lucien ay ngumiti lamang, malamig at puno ng kumpiyansa. Ang kaluluwa niya ay hindi na sa inyo. Matagal na siyang akin. Hindi totoo yan. Anak, lumaban ka! Pilit na sigaw ng kanyang ama, ngunit si Eliza ay nanatiling tahimik. Sa isang iglap, bumalot ang liwanag mula sa puno ng akasya. Sa ilalim ng liwanag na ito, kitang-kita ng pamilya ang figura ni Eliza na unti-unting nawawala. Ang kanyang katawan ay parang alikabok na unti-unting tinatangay ng hangin, habang ang kanyang mukha ay may kapayapaan. Ang mga huling salitang narinig nila mula sa kanya ay, "Mahal ko kayo, Nay, Tay. Paalam po." Isang malakas na pag-ikot ng hangin ang nagpaikot sa paligid. At sa isang iglap, nawala si Eliza. Tanging si Lucien ang naiwan, nakatingin sa kanila na parang nanalo. Sa akin na siya. Sa ilalim ng punong ito, hindi na siya kailanman maghihirap. At sa sandaling iyon, si Lucien ay nawala, parang usok na tinangay ng hangin. Ang paligid ay muling naging tahimik, ngunit ang puno ng akasya ay nagbago. Ang mga dahon nito ay tila kumikislap sa dilim, at ang ugat nito ay parang huminga, parang buhay. Matapos mawala si Eliza, ang puno ng akasya ay tila mas naging buhay. Ang dati nitong malalabay na sanga ay nagbistulang kamay na nakalahad, at ang ugat nito ay lalong humaba, tila gumagapang papalapit sa bahay ng pamilya ni Eliza. Sa kabila ng trahedya, ang kanyang pamilya ay nanatiling balisa. Hindi alam kung paano sila makakabangon mula sa nangyari. Isang gabi, habang ang pamilya ni Eliza ay tahimik, biglang nagpatay sindi ang ilaw sa kanilang bahay. Ang ina ni Eliza ay napahinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naririnig mo ba yon? Tanong niya sa kanyang asawa, halatang natatakot. Ano yun? Sagot ng ama ni Eliza, ngunit bago pa siya makatayo upang tignan, narinig nilang muli ang pamilyar na bulong. Eliza! Biglang tumayo ang kanyang ama at mabilis na kinuha ang itak na nasa tabi ng pinto. Sino ka? Huwag kang magpapakita! Sigaw niya, ngunit ang boses ay parang nagmumula sa loob ng kanilang bahay. Kinabukasan, bumisita si Katekla upang muling subukan tagalin ang masamang presensya sa bahay. Ngunit sa sadaling tumapak siya sa lupa ng bakuran, napansin niya na mas mabigat ang enerhiya kaysa dati. Ito ay hindi na karaniwang espiritu. Ang sumpa ng puno ay lumalim na. Kailangan nating magsagawa ng mas malakas na ritual o baka hindi na kayo makaligtas. Sabi ni Katekla
habang inilalabas ang kanyang mga gamit. Sa gabing iyon, nagtipon ang pamilya ni Eliza sa paligid ng albularyo. Naglagay si Katekla ng kandila sa bawat sulok ng bahay at nagbuo ng bilog gamit ang asin sa gitna ng sala. Walang sino man ang lalabas o papasok sa bilog na ito. Ano man ang mangyari, huwag kayong bibitiw sa pagdarasal. Mahigpit niyang bilin. Nagsimula ang ritual. At sa bawat salitang binibigkas ni Katekla, parang lalo namang nagagalit ang paligid. Ang hangin ay nagumpisang umikot sa loob ng bahay. At ang mga kandila ay isa-isang napapatay. Sa labas ng bintana, ang puno ng akasya ay gumagalaw. Kahit walang hangin. Ang mga ugat nito ay tila bumabaon pa sa lupa. Naglalabas ng nakakakilabot na tunog. Eliza, bumalik ka sa akin. Muling narinig nila ang boses ni Lucien. Ngunit ngayon ay mas malakas. Parang mula sa bawat sulok ng bahay. Hindi mo siya makukuha! Sigaw ni Katekla habang sinasabuyan ng langis ang paligid. Ngunit sa gitna ng ritual, biglang nagsimulang gumalaw ang sahig sa ilalim ng bilog. Nagkaroon ng mga basag sa lupa at mula rito ay lumitaw ang maliliit na ugat na parang umaabot sa kanila. Nang matapos ang ritual, bigla silang napabalot ng katahimikan. Ang hangin ay huminto at ang ilaw ng kandila ay muling sumindi. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam nila na hindi pa natatapos ang sumpa. Ang puno ng akasya ay naroon pa rin. Tila nakatingin mula sa labas at ang presensya nito ay mas nakakabahala kaysa dati. Kinabukasan, isa sa mga kapitbahay ang lumapit sa kanila. May nakita akong kakaiba kagabi, sabi nito habang nanginginig. Ang puno, parang may mga anino na umuikot sa ilalim nito. Ang mukha ni Eliza, nakita ko sa isa sa mga anino. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang ama ay nagpasya na putulin ang puno. Ngunit si Katekla ay mariing tumanggi. Kung gagalawin ninyo ang punong iyon, maaaring mas lumala ang sumpa. Baka lahat tayo'y madamay. Sa kabila ng babala, ang ama ni Eliza ay hindi sumuko. Sa susunod na gabi, hawak ang isang palakol. Nagpunta siya sa puno. Nagbabadya na putulin ito. Ngunit bago niya maabot ang unang sanga, narinig niya ang tinig ni Eliza. Tay, wag po. Masasaktan siya. Napahinto ang ama ni Eliza. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa harap niya, nakita niya ang anino ng kanyang anak ay nakaupo sa ilalim ng puno. Nakatingin sa kanya na parang nagmamakaawa. Mula noon, naging mas mahirap para sa pamilya ni Eliza ang manatili sa bahay. Ang bawat gabi ay puno ng takot at mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang bawat tunog ng kaluskos, ang bawat bulong ng hangin ay nagdadala ng paalala na si Eliza ay nasa ilalim ng kontrol ng puno at ni Lucien. At maaaring hindi na nila ito mabawi kailanman. Isang maulang umaga, natagpuan ng ama ni Eliza ang walang buhay na katawan ng dalaga sa tabi ng puno ng akasya. Ang kanyang balat ay maputlang maputla at ang kanyang mga mata ay nakapikit na parang natutulog lamang. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang hininga, ang kanyang mga labi ay may bahagyang ngiti. Tila natagpuan niya ang kapayapaan sa huling sandali ng kanyang buhay. Eliza! Sigaw ng kanyang ina habang mabilis na tumakbo papunta sa anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ngunit ang malamig na katawan ni Eliza ay parang humigop ng init mula sa kanya. Bakit nangyari ito sa iyo, anak? Patuloy niyang iyak
habang sinisisi ang sarili. Ang kanyang ama, hawak ang rosaryo, ay halos hindi makapagsalita sa tindi ng galit at lungkot. Ito na ba ang wakas? Hindi na ba natin siya maliligtas? Bulong niya habang umiiyak. Sa kabila ng lungkot at pagkalito, nagpa siya ang pamilya na ilagay si Eliza sa isang kabaong upang maihanda siya para sa libing. Ang kabaong, bagamat simple, ay maingat na inukit ng kanyang ama mula sa kahoy na kanilang natagpuan sa kanilang bakuran. Ngunit sa sandaling ilagay nila ang katawan ni Eliza sa loob ng kabaong, nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Sa una, ang mga kandilang nakapalibot sa kabaong ay biglang namatay. Kahit walang hangin sa silid, ang lamig ay bumalot sa paligid at tila ang mga anino sa dingding ay nagsimulang gumalaw. Parang may mga matang nagmamasid. Mahal na Diyos! Ano itong nangyayari? Bulong ng kanyang ina habang mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Ang puno! May kinalaman ito sa puno! Sabi ng kanyang ama, nanginginig habang tinitignan ang kabaong. Hindi niyo gustong ilibing si Eliza. Sa unang araw, nagtipo ng mga kamag-anak at kapitbahay upang ilibing si Eliza sa sementeryo ng baryo. Ngunit habang bitbit ng mga lalaki ang kabaong papunta sa libingan, biglang bumigat ang kabaong. Sa sobrang bigat, hindi na ito maihakbang pa. Ano ba to? Parang may humihila sa atin. Sabi ng isa sa mga lalaking nagbubuhat. Napatingin sila sa kabaong at tila ang kahoy nito ay nagbabago ng kulay. Ang puting kahoy ay naging itim na parang naluluma at ang ukit sa gilid ay nagkaroon ng mga formang kahawig ng mga ugat ng akasya. Ang mga tao ay nagtakbuhan palayo sa kabaong, takot na takot. Kinabukasan, muling sinubukan ng pamilya na ilibing si Eliza. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malala ang nangyari. Habang binubungkal ang lupa para sa libingan, ang pala ng mga tagahukay ay tumama sa isang bagay na matigas. Nang kanilang hukayin ito, natuklasan nila ang isang mas lumang kabaong, nabalot ng mga ugat ng puno ng akasya. Sa sandaling buksan nila ang takip nito, natagpuan nila ang mga kalansay na tila nakangiti at isang matandang rosaryo na nabalot ng alikabok. Umalis na tayo! Hindi na to normal! Sigaw ng isa sa mga tagahukay, takot na takot. Sa tuwing susubukan nilang ilibing si Eliza, may kakaibang nangyayari. Sa ikatlong araw, habang ang kabaong ay dinadala sa sementeryo, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan na parang hindi natitigil. Ang ulan ay nagdala ng baha sa baryo at ang mga tao ay napilitang bumalik sa kanilang mga bahay. Sa pagbabalik nila, natagpuan nila ang kabaong ni Eliza ay naroon pa rin sa tabi ng puno ng akasya, kahit pa ito ay naiwan na sa sementeryo. Paano ito bumalik dito? Tanong ng kanyang ama, nanginginig ang boses. Hindi siya tinatanggap ng lupa. Siya ay pag-aari na ng puno. Sagot ni Katekla na dumating upang obserbahan ang nangyayari. Ang kanyang mga magulang, bagamat labis na nagdarusa, ay walang magawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Nilagyan nila ng bulaklak ang kabaong at iniwan ito sa tabi ng puno. Ngunit habang ginagawa nila ito, narinig nila ang mahina, halos hindi marinig na pag-iyak mula sa puno. Ang boses ay pamilyar. Ang boses ni Eliza. Bakit niyo ko iniiwan? Hindi ko gusto rito. Mula noong araw na iyon, walang sino man sa baryo ang naglakas loob na lumapit sa puno ng akasya sa gabi. Ang kabaong ni Eliza ay nanatili sa tabi nito. Ngunit sa bawat gabi,
Ang kabaong ay bahagyang bumubukas at ang mga bulaklak na iniwan ng kanyang pamilya ay natutuyo sa hindi maipaliwanag na bilis. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang makakita ng mga kakaibang bagay. May mga nagsasabi na naririnig nila ang yapak ng paa sa kanilang bubong tuwing umaga. Ang iba naman ay nakakakita ng anino ng isang babae sa ilalim ng puno, umiikot na parang nagsasayaw kasama ang hangin. Nasa puno rin ang espiritu ni Eliza at hindi niya gustong maiwan, sabi ng isang matandang taga-baryo. Sinubukan ng pamilya ni Eliza na iwan ang baryo. Ngunit tuwing sila ay aalis, may mangyayaring hindi maganda. Ang kanilang mga gamit ay nasisira. Ang kanilang mga hayop ay nagkakasakit. At sa kanilang mga panaginip ay palaging nagpapakita si Eliza, umiiyak. Nay, Tay, wag niyo akong iwan, bulong niya sa kanilang panaginip, habang ang kanyang mukha ay punong-puno ng lungkot. Sa likod niya, naroon si Lucien, nakangiti at nanonood, hawak ang kamay ng dalaga. Ang kabaong ni Eliza ay nanatili sa tabi ng puno ng akasya, at sa bawat araw, ang paligid nito ay nagiging mas misteryoso at nakakatakot. Ang lupa sa paligid ng puno ay naging itim, parang sunog, at ang mga halaman ay hindi na tumutubo malapit dito. Ngunit ang puno mismo ay mas tumatayog at nagiging mas buhay, na parang lumalakas ito sa presensya ni Eliza. Hindi na alam ng pamilya kung paano nila wawakasan ang sumpang ito. Ang bawat araw na lumilipas ay parang nagdadala sa kanila ng mas malaking kalungkutan at takot. Sa isang malamig na gabi, habang lahat ng tao sa baryo ay nasa kanilang mga bahay, isang malakas na kaluskos ang narinig ng pamilya ni Eliza mula sa labas. Ang tunog ay tila nagmumula sa paligid ng puno. Isang serye ng mabibigat na hakbang na parang may kung anong nilalang ang umiikot doon. Ang kanilang ina, hawak ang rosaryo, ay nagmamadaling sumilip sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya si Eliza. Nakatayo ito sa paanan ng puno. Ang mahabang buhok nito ay unti-unting isinasayaw ng hangin. Ngunit hindi ito ang dati nilang Eliza. Ang kanyang balat ay mas maputla pa sa buwan, at ang mga mata niya ay nagliliwanag ng maputlang asul. Bakit niyo ako ginagalaw? Hindi ba't sinabi ko nang mananatili ako rito? Malamig niyang boses. Ngunit parang nanggagaling ito hindi mula sa kanyang bibig, kundi mula sa hangin mismo. Ang kanyang ama, na hawak ang itak, ay tumayo at humanda. Eliza, kung ikaw nga yan, bumalik ka na sa amin. Hindi ka dapat manatili dito. Ngunit, ngumiti lamang si Eliza. Isang ngiting malamig at walang emosyon. Hindi niyo ako maiintindihan. Ang lugar ko ay narito, sa ilalim ng punong to. Buo ako. Dito, hindi ko nararamdaman ng sakit. Ang boses niya ay tila may halong panunokso at puot. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang sibat na tumatama sa puso ng kanyang mga magulang. Ang pamilya, sa kabila ng takot, ay nagmadaling lumabas upang doon ay muling kausapin si Eliza. Subalit na makarating sila sa puno, naglaho ang anino ng dalaga. Ang tanging naiwan ay ang kabaong na bumukas ng kusa, na parang inaanyayahan silang tingnan ang laman nito. Sa loob, naroroon ang katawan ni Eliza, mahimbing na nakahiga, ngunit sa kanyang mga braso ay may hawak na tuyong dahon ng akasya, na parang simbolo ng kanyang pagkakakulong sa ilalim ng sumpa. Hindi natin siya magagalaw, sabi ni Katekla
na dumating dala ang kanyang mga gamit. Ang bawat pagtatangka na ilayo siya mula rito ay magdudulot lamang ng mas matinding sumpa. Ang kanyang kaluluwa ay nakatali na sa puno. Ngunit ang kanyang ama ay hindi pa rin sumusuko. Hindi ko kayang tanggapin na ang anak ko ay magiging bahagi ng sumpang ito. Sigaw niya, ngunit nang siya ay lumapit upang isara ang kabaong, isang malakas na hangin ang dumaluyong na tila babala mula sa puno. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging hindi pangkaraniwan ang mga pangyayari sa baryo. Isang gabi, isang lalaki ang nagtangkang putulin ng puno upang wakasan ang sumpa. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa paanan nito. Ang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mga labi ay may bakas na dugo na parang sinubukang magsalita bago bawian ng buhay. Ang puno, hindi ito basta-basta. Isa itong pinto. Isa itong nilalang. Sabi ni Katekla sa mga taga-baryo. Ang sumpa nito ay hindi basta matatanggal. Ang tanging paraan ay hayaan ng katawan ni Eliza sa tabi nito. Huwag na huwag ninyo itong gagalawin pa. Matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga nagtangkang makialam, nagdesisyon ng pamilya ni Eliza na sundin ang payo ni Katekla. Sa kabila ng kanilang lungkot at pagdurusa, iniwan nila ang kabaong ni Eliza sa tabi ng puno. Bukas, tulad ng tila kagustuhan nito. Araw-araw, nag-aalay sila ng mga bulaklak at nagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Ngunit alam nila na ang sumpa ng puno ay higit pa sa kanilang pagkaunawa. Ngunit kahit iniwan na nila ang kabaong, hindi pa rin natapos ang mga kababalaghan. Sa gabi, naririnig pa rin ng mga taga-baryo ang tinig ni Eliza na tumatawag kay Lucien mula sa ilalim ng puno. Ang mga bulong ay parang panaghoy ng kaluluwa na hindi matahimik. Eliza! Lucien! Bakit niyo kami iniwan? Bulong ng hangin na naririnig ng lahat. Sa bawat buwan, ang puno ng akasya ay naglalabas ng kakaibang liwanag na parang may buhay ito. Ang liwanag ay tila nagpapakita ng dalawang anino. Ang anino ni Eliza at ni Lucien. Magkahawak kamay na umiikot sa ilalim ng puno habang ang kanilang mga mata ay nag-aalab sa dilim. Hanggang ngayon, walang sino man ang naglalakas loob na lumapit sa puno ng akasya, lalo na sa gabi. Ang mga bata ay tinatakot na huwag lumapit at ang mga matatanda ay nag-alay ng dasal tuwing may dumadaan sa paligid nito. Ang puno ng akasya ay nanatiling simbolo ng sumpa na bumalot sa baryo. At sa ilalim nito, si Eliza at si Lucien ay patuloy na nananatiling magkasama. Isang paalala na ang pag-ibig sa ilalim ng sumpa ay walang kalayaan at ang bawat taong magtatangkang makialam ay magbabayad ng napakalaking halaga. At sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, naririnig pa rin ang pamilyar na bulong. Si Eliza lagi na magpakailanman. Kamusta po kayo? Ako po si Ma'am Luna. Isa po akong bagong YouTube narrator at isang malaking bagay po ang simple pong pag-like at pag-subscribe ninyo sa channel ko upang magtuloy-tuloy po ang pag-upload ng mga bagong kwento natin. Maraming salamat po.